Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Parang lalo ng boses ko Muli tayo po tumayo at buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 1. Dito lang po sa 46. Luke chapter 1, verse 46. Akin lang babasahin, lang po sundan. Luke chapter 1, verse 46. Awit ng pagpupuri ni Maria, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking spiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilikam niya ako ng kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Muli aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob yung araw muli nito, Panginoon, ang araw na aming pagsamba sa iyo. Nawa ang aming pagtungo rito ay kayo po ang siyang naging dahilan, Panginoon. At ang pag-ibig pa rin namin sa iyo at sa iyong mga salita, ang siyang patuloy na nag-uudyok sa amin upang kami ay kumilos ng ayon sa iyo pong kalooban, Panginoon. Hiling namin din naman, kami po ay patawarin sa lahat po ng aming pagkakasala. Anuman Diyos, ang aming mga pagkukulang, Panginoon, ay patuloy po kami humingi ng iyong habag sa oras pong ito. Linisin mo kami, Panginoon, maging layunin ng aming mga puso sa mga sandali pong ito, nang sa gayon ay wala pong maging hadlang upang ang iyong pagpapala at pagbabasbas ay sumaamin, Panginoon. At muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga sandali pong ito. Hayaan po ninyo yung mga salita ay mangusap po sa amin. Kakain kami nito tungo doon sa mas malalim naming pagkakilala sa iyo, Panginoon, kung sino ka sa amin pong mga buhay, Panginoon. Ikaw pong maparangalan, ikaw pong maitaas, at patuloy po kaming maibaba, Panginoon. Ito po, minsan pang aming panalangin, kalakip Lord ang aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakapong muli. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda ho ba umaga natin? Ayan. So, kung meron man daw pong pagdiriwang na dapat po tayo ay lubos na nagpupuri at nagdiriwang, ito yung panahon ng Kapaskuhan. At hindi lamang tayo ang Pilipinas ang siyang nagse-celebrate ng ganitong uri ng pagdiriwang, kundi halos ng buong mundo. Although iba-iba nga lang ho ang pinaka-object ng pagdiriwang ng ibang mga bansa. Okay? Gayun pa man, ang nais ko magkatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, the season to be grateful. Sabihin nga ho natin, season to be grateful. Yan. Tayo po'y maging mapagpasalamat. Ayon nga ho kay Rick Warren, may mga benepisyo kapag tayo isang tao ho ay mapagpasalamat. Una, sabi niya, sige po, being grateful improves our physical and mental health. Ito ay nakakatulong sa ating physical at mental na kalusugan. Ang tayong masayahin, amen, mataong marunong magpasalamat, ay yan ho ang ibinubunga sa kanyang buhay. Ano pa? Create happiness, Lumilikha ho ito ng saya sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang masaya? O para tayo dun sa Alam mo si Snow White, meron siyang isang kaibigang duwende, Ang pangalan niya ay Grumpy, Lagi siya nagreklamo. Tangang nakasimangot. Okay? Pero sa isang tao doon, ng pagkasalamat ay lumilikha daw po ito ng kasiyahan. Amen. Kaya lagi ho siyang nakangiti, at hindi ho nakasimangot. So nakakatulong daw po ito upang tayo makatulog ng mainam. Amen. So masaya ka, natutulog kasi payapa ka. So ayan isang mga benepisyo na kapag tayo po ay nagiging mapagpasalamat sa Diyos. Okay, ano pa? Meron pa. So improves our relationship. Totoo po yan. Nakakatulong ito sa atin ng mga pakikipag-ugnayan. May sa ating sambahayan, sa ating mga kasama sa buhay, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kamanggagawa, o sino man natin po merong mga ugnayan po tayo. Nakakatulong po yan kapag tayo ay nagiging mapagpasalamat. Ano pa?
Ito rin ay gamot, no? Sa mga lason ng ating mga damdamin, no? Sa ating pagkamuhi, sa ating pagkapuot, sa ating mga pagkagalit. So lahat ng mga bagay na yan ay napapawi. Ano po kapag tayo po ay nagiging mapagpasalamat? So ano pa? Ito yung isang ebidensya na tayo po ay lumalago. Amen. No, yung showing our gratitude, higit sa lahat sa Diyos, no, ay ebidensya ho yan na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. Okay? Purihin po ang Panginoon. Sapagkat isa sa mga bunga ng Espiritu Santo ay yung pong kagalakan. There is joy. There is happiness. Amen po. Yan no, ang isa sa palatandaan na tayo po ay lumalago sa atin ng pananampalataya sa Diyos. Okay? So, paano nga ba natin, no, may papakita yung atin nung pagtanaw ng ating utang na loob sa Diyos, no? Unang-una tayo bilang mga mananampalataya na naging recipient tayo ng lahat ng mga spiritual na pagpapala ng Diyos sa atin, bunga ng ating pong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus, no? Yan yung mababasa po natin doon sa Ephesians chapter 1, verse 3, na kung saan lagi daw po tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng bagay na ginawa po niya sa ating buhay. Meron tayong tinatawag na common grace, no? Yung common grace na kung saan ang biyaya na ito na tinatanggap po ng lahat ng tao. Ikaw man ay anak ng Diyos o anak ng Diablo, ikaw man ay mananampalataya o hindi, ang lahat ng ito ay pinagkakaloob ng Diyos ayon sa kanyang grasya. Sabi, pinasisikat niya ang araw sa mabubuti at masasama. Amen. Ayun ay mga pangkaraniwang biyaya na tinatanggap po ng lahat ng tao. So, gayon din, pinaulan niya. Pinapapatak niya ang ulan sa lahat ng tao. So, yung isang mga tinatawag na po nating common grace. No? Meron din naman tayo tinatawag na specific grace, no? Na tanging ang mga mananampalataya lamang ang nakakasumpong ng ganitong uri ng biyaya mula sa Diyos. Okay? Meron ho tayong kapayapaan na wala po ang iba. Amen po ba? Meron tayong ganung uri ng kasiyahan hindi ho kayang ibigay ng mundong ito, no? Sino pa man sa atin hong mga relasyon. No? Tangi ang Diyos lang ho nakapagbibigay nun. Specifically, yung grace na yon ay ibinibigay lamang para sa mga taong nanampalataya at doon po sa mga naghahanap ng bagay pong ito. Purihin po ang Panginoon. Okay, meron din naman ho tayong tinatawag na saving grace, no? No, ang paghabag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Diyos sa atin sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, no, maapaalala sa atin, yung nagayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sino man daw po ang sa kanya isasampalataya ay hindi na mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's the greatest gift, no, na makita natin na talagang binigay ho ng Diyos sa atin ayon sa kanyang kagandahang loob. So, yung saving grace na yon, it's only by grace, through Christ alone, and through faith alone. Di po ba? Hindi lamang po talaga nakapaloob doon lamang po sa grasya na yon, sa magitan ng ating pananampalataya ay tinanggap po natin yung biyaya ng pagliligtas ni Kristo. Okay? Sabi, tinuturo sa ating mabubuting gawa. No? Kaya wala daw pong dapat ipagmalaki ang sinuman. No? At kung tayo may nakakagawa ng mabuti, ito'y bunga na lamang o ebidensya na tayong araw po ay meron pong pananampalataya sa Diyos. Okay? Amen po? Kasi kahit ang pagsikat na gawin ho natin, kahit na nga po ba yung sa Bible, the most religious people ay hindi ho nakapasa doon sa uri ng pamantayan ng Diyos para ang isang tao ay ariing matuwid o pawalang sala ng Diyos, no? Kundi kahit na ho ang kanilang pagsisikap na sumunod doon sa kanilang kautusan, ay bigo pa rin sila upang makatupad sa lahat ng ito. Kasi kapag ikay sumablay doon sa isa, halimbawa doon sa moral law, ay sabi rin sa Santiago, kapag ikay sumablay doon sa isa at di mo nasunod, ay sumasablay rin din tayo sa lahat ng mga utos na yon ng Diyos. Okay? Kaya wala akong aaring matuwid eh. O, tingnan mo katabi niyo, yan. Tingnan niyo, baluktot po yan. Sigurado yan. Tingnan niyo ako, baluktot din tayong lahat. Di ba?
Kaya wala hong aariing sino man sa harapan po ng Diyos, liban doon sa righteousness na yon na binigay niya ng kay ating Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya sino man mananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sabi rin sa Romans chapter 3, ay pinawawalang sala ng Diyos at inaaring matuwid ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya ngayon tayo, no, meron tayong ganung uri ng pagpapahayag na tayo'y pinawalang sala, no, hindi dahil sa tayo'y mabuti, hindi dahil sa tayo po ay mabait, no? Hindi tayo dahil sa tayo po religyoso, kundi ito'y hayon sa habag ng Diyos at tinanggap po natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So, how to show our gratitude towards God, no? Binanggit pa rin ho doon na hindi lang po yung saving grace na yon, doon sa nakapaloob na yon, na siyang binagkaloob ho ng Diyos sa atin, kundi napakarami pa na nakapaloob doon sa saving grace na ito ng Diyos. No, yung tinatawag po nating spiritual blessing. Okay, ano pa? Sabi roon sa Ephesians chapter 1 verse ng mga sumusunod na talata, no, tayo tinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Di ba? Sapagkat sa spiritual nakatayuan ng tao, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, di ba? At yun ang sinasabi ng Biblia, na yung lamang mga taong nagkaroon ng karapatang tawaging anak ng Diyos ay yung mga taong tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Hesus. John chapter 1 verse 12. No, tayo din daw po ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. We are redeemed by His precious blood. Tingin niyo po 'yon? At yung tinubos sa atin hindi yung sinasabing mahaling ginto, hiyas tulad ng ginto, pilak, kundi mismo yung dugo, the precious blood of Christ, no? Na siyang alam natin ang buhay ay nasa dugo. Diba? Pag naubusan tayo ng dugo, mamatay tayo, no? So yung pag-aalay na yun, very precious mismo ang buhay ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang iniaalay ng kusang loob, no? Para sa atin hong mga kasalanan upang ho tayo'y matubos. Okay? Purihin po ang Panginoon. Ano pa? Marami pa ho doon, no? Hindi lang ho, binigyan ho daw niya tayo ng kabatiran upang maunawaan natin ang mga lihim ng mga panukala ng Diyos. No, kaya nga, yung pagtutuklas doon sa mga lihim na ito ng kaharian ng Diyos ay nagiging hayag na, no, sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang naghahayag nito sa atin upang magkaroon tayo ng mga espiritual na kaunawaan ukol sa mga bagay ukol sa Espiritu. Diba? Sapagkat maalam daw po ng mga taong mayroong Espiritu ng Diyos ang kahalagahan ng bawat bagay at yung mga bagay ukol sa Espiritu. Amen po. Kasi nabuhay no? Kaya magkakaroon ng ano yun, ng buhay, pagkaunawa sa mga bagay ukol sa Espiritu. Although tayo ay mga spirit beings, pero dahil sa kasalanan, tayo daw po ay patay sa Espiritu. Kung binigyan naman tayo ng buhay ng Panginoon sa magitan ng Espiritu, ay yun yung tinatawag natin Spirit of Life. Pero pag pinag-usapan yung spiritual standing ng tao dahil sa kasalanan, patay daw po ito. Ibig sabihin, yung spiritual na kaugnayan ng tao sa Diyos ay patay. At mabubuhay lamang yon, no, sa sandaling tayo ay maipanganak na muli. Kaya yung sinasabi ni Jesus na mailiban na maipanganak ka muli, hindi ka paghaharian ng Diyos. Doon pa lamang magsisimula yung paghahari ng Diyos sa puso, buhay ng isang taong nanampalataya. Kaya nagkakaroon siya ng buhay. Amen. No, kanyang pangkaisipan, ang pagkaunawa ho niya ay gayon din, no? Nagkaroon ng buhay at nagkaroon siya ganong uri ng pagkaunawa. Unti-unti. At sa pamamagitan niya ng Espiritu Santong sumasa atin. And that's one of the works of the Holy Spirit, no? Hindi lang yung siya'y manahan sa atin, tayo kanyang bigyan ng tatak, ng kanyang pagkahirang po sa atin, ibig sabihin, ito'y garantiya, deposito na kung saan meron pa rin po tayong tatanggapin pagdating ng itinakdang panahon. Isipin niyo po yun. Yun ay lahat ng nakapaloob doon sa espiritual na pagpapala na yun ng Diyos sa atin, bunga ng ating pagliligtas ng Panginoon. Palakpakan muna natin si Lord. Okay? Okay, dapat yung tayo, merong dapat na maging kasiyasiya sa lahat ng mga nagdiriwang ng Kapaskuhan. Tayo po yun. Amen. And how can we show our gratitude for God? Paano natin sa lahat ng mga bagay, mga
bagay na ito na ipinagkaloob niya ho sa atin sa pamamagitan ni Jesus, ano naman ang dapat natin ibalik sa Diyos bilang atin ganti sa Kanya pong mga ginawa. So, isa sa mga nagpakita dito sa mga unang panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo ay ito pong si Maria, no? At iba pang mga karakter dito na mababasa po natin ukol sa kanilang mga ginawa, naging pagtugon doon sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Okay? Okay, sabi rito, they sing praises. Ano? Makita natin isang halimbawa na pinahayag ni Maria ang kanyang pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos ay sa magitan ng kanyang pagpupuri. Amen. So, ang pagsamba, ang ating ekspresyon para ipadama natin sa Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Okay? Yun lang only the difference between worship and praise, no? Samantalang ang praise naman, nagpupuri tayo sa Diyos dahil sa mga bagay na Kanyang ginawa. Kaya tayo nagpapasalamat Kaya tayo nagpupuri dahil sa mga bagay na ginawa ho ng Diyos sa atin. Amen. Nandiyan po kayo? Yan. Yung pagsamba, expression lang ng atin ng pag-ibig sa Diyos. And that's the greatest commandment, di po ba? Ibigin ho natin ng Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, at gayon din, buong kalakasan. Okay? That's a very, nawakin natin na greatest commandment ng Diyos sa atin. Okay? Mahal ba natin si Lord? Okay. Dapat buo, hindi ho hati. Amen po ba? Amen. Okay. So, gayon din, at bilang pagtugon, pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, ay tularan natin ang ginawa po nitong si Mary. Si Mary hindi ho natin dapat sambahin, dalanginan. Hindi naman ho siya ang tagapamagitan. Hindi rin ho siya ang tagapagligtas. Ito mga lang naipunla sa atin, yung mga ipunla sa ating mga isip at panipaniwalain tayo doon sa si Maria ay isa sa mga tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Okay? Kaya nga nabigyan siya ng mga titulo, hindi po ba? Ng iba't ibang pangalan. Tulad nung tinatawag na si Maria ay tinatawag na yung Immaculate Conception. Ngayon, pista ngayon, di ba? Nandiyan pa ho kayo? Yan. Immaculate Conception. Ibig sabihin, si Maria daw ay nag-conceive without original sin. Imposible ho yun. Si Maria ay tao rin katulad ho natin. Sapagkat siya, nagpahayag siya rito kung bakit kailangan niya ng tagapagligtas, ito ang kanyang pinahayag. Dito sa kanyang nilalaman ng kanyang awit ng pagpupuri. Sige, basahin ho natin. Sabi rito, at sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. At ang aking spirito ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Okay, bakit kailangan ni Maria ng isang tagapagligtas? Kasi makasalanan siya. Amen po ba? Lahat tayo, tulad natin. Lahat tayo yung mga nagkasala. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Even, makikita natin, si Maria, the rest ng kanyang mga Jewish na mga mamamayan ay they were considered the most religious people, Kaya nga ito si Maria talagang namumuhay siya na matuwid, kaya nga nalugod ang Diyos sa kanya. Amen. Tingnan niyo po 'yon. Nalugod sa kanya ang Diyos dahil doon sa kanyang uri ng pamumuhay niya. Pero gayon pa man, na siya ay pinagkalooban ng ganitong habag ng Diyos na siya ang magdadala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan. Ito yung bilin sa kanya na maglilihi ang isang dalaga na noon pa man ay pinapisay na ng mga propeta, at itong sanggol na ito ay tatawaging kahangahangang tagapayo, prinsipe ng kapayapaan, walang hanggang ama. Amen. The eternal God, siya ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kahit ang si Mika, propeta Mika, ay nagpahayag din na noon sa Bethlehem ay doon isisilang ang Mesiyas. Kahit maliit ang bayang ito, ay yun ang pinili ng Diyos upang si Jesus ay isilang sa Bethlehem.
Ang ibig sabihin ng Bethlehem, house of bread. Amen. And Jesus is the bread of life. Amen. So, kaya ganoon na lamang ang galako niya, no, di ba? Kaya nga pinahayag niya ito sa magitan ng kanyang pagpupuri, no, to show her gratitude, no, ng kanyang gratefulness sa Diyos dahil isa siya maituturing na mapalad, no, sapagkat tulad niya, no, siya ay nabilang dito sa recipient na ito ng kaligtasan dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen po. So, yan lang matibay na batayan natin upang si Maria ay kilinin natin, sundan natin ang kanyang magandang halimbawa. Pero para po siya ay ating lapitan, dalanginan, amin po ba? At mamagitan para sa atin sa Diyos at tanggapin siya ating ding tagapagligtas, doon ho tayo nagkakamali. Amin po ba? Yan, doon ho tayo labis na nagkakamali. Kaya ako dati, ganun ang aking paniniwala ako lumaki pa sa paaralan ng madre, dyan ho sa bayan ho. 13 taon ho ako nag-aral ho dyan. Kung religiosity lamang ang pag-uusapan, very religious tayo noon. Di ba? Pero ang tataka lang ako noon, di ba? May mga bagay akong alam kong masama, pero bakit ko patuloy na ginagawa? Di ba? So, walang nagpapaunawa sa atin patungkol doon sa tunay na kalagayan ni Maria, no? When it comes doon sa pagliligtas at pamamagitan ng tao sa Diyos. Okay? Amen po? At sundan natin yung kanyang mga sinabi pa. Sapagkat sabi roon, ang niligat niya ang akong kanyang abang alipin, mula ngayon, tingnan niyo po, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Amen! Blessed. No? Ang ibig sabihin nun, masaya ka. Yun ang ibig sabihin ng blessed. Okay? Tingnan mo nga mo yung katabi mo. Uli. Yan. Sabi mo sa kanya, blessed ka rin. Ayan. We are all blessed through Christ. No, yun ang sentro ng atin na through Mary. Lahat tayo ay pinagpala sa pamamagitan ng ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya yung punto ng mga pagbati ng mga apostol na mga sumulat sa mga churches, di po ba? Nakikita natin yung salitang blessed. Be the name of the Lord. Amen. At kayo, na tinawag din pinagpala ng atin hong Diyos. Amen. Pero sa tinami-dami rin ng tao dito sa mundong ito, isa tayo sa kanyang mga tinawag at hinirang. Okay? Upang magpahayag ng ating hong kahangahangang gawa ng Diyos o ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang inawit natin, for all you've done. Di ba? Sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa atin. Yun ang ating ipagpasalamat. Di ba? Yun ang ating maging motivasyon ng atin hong pagpapasalamat sa Diyos, no, na nakilala natin ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Nasaan na tayo? No? Sabi nga nung awit, nasaan kaya ako, Hesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Marahil ay nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Totoo naman yan. At because of Christ, meron tayong assurance. Yun po. Di ba? Meron tayo na wala ho ang iba. Kaya yun ang dapat nating ipagpasalamat. Amin po ba? Kasi kung nandoon pa tayo sa sanlibutan, ano tayo? Ako nga, lagi kong pinagpapasalamat kung babalikan ko lang malungkot yung aking mga pinagdaanan. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit nangyari yon, hindi ako napatay at namatay ng mga pagkakataon na yon. Kung saan-saan din tayo nasoong ng mga gulo sa buhay, pero salamat sa Diyos, hindi ako namatay. At alam ko, kapag ako'y namatay sa ganang aking mga kasalanan, ako'y siguradong dederecho ako sa impyerno. So tayo rin, di ba? Hindi naman batayan din kahit tayo po yung mga mabuting mga tao, ang magiging batayan nun ng Diyos para tayo po ay pagkalooban ng kaligtasan ito. Kundi manapay sa ganang atin, no? Wala naman hong ang pagpatay o pagsisinungaling, isa lang ho yan. Amen po ba? Although magkaiba lang ng mukha, amen po ba? Parehong kasalanan yan. Po ba? Hindi nga pumapatay, pero nagsisinungaling naman tayo. Hindi naman tayo nagnanakaw, pero tayo po'y sumasamba sa ibang Diyos. Ganon din ho yun. Di po ba? Ang sumablay doon sa isa,
sumasablay na sa lahat. Okay? Kaya nga lang meron kanya tayong mga background, di po ba? Mga darkness sa buhay, no? Yung mga nakaraan ho natin. No? Pero ang lahat ng yan ay binigyan ng liwanag ng Diyos atin. Sapagkat minsan si Jesus ay dumating sa buhay natin, ang siyang tumanglaw sa atin, binigyan niya tayo ng liwanag, no? Ng ating puso, isip, at kalooban upang maranasan natin itong walang hanggang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Palapakan muna natin si Lord, okay? You know, sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Sige po, sunod natin. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin, ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Ganun ang isinukli niya eh. Di ba? Napakaganda rin maging attitude doon natin sa lahat ng mga bagay na ginawa ho ng Diyos sa atin. Makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sige po. Okay, pangalawang tauhan, makikita ho natin ay si Zacarias, no? Si Zacarias ay ama ni Juan Bautista, no? Ay dito rin ay paanas na siya ay nagpuri sa Diyos, no, sa pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Okay, basahin natin 67. Sabi rito, si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Okay, purihin ang Panginoon, sabi niya. Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Okay, doon pa lamang ay hudyat na yon na ang tagapagligtas ng bayan ng Israel, although in the sense na yung unang advent ng Panginoon ay naparito siya hindi bilang isang political leader, kundi ng isang spiritual leader. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan eh. No, ang inaasahan nila ay isang makapangyarihang hari na magliligtas sa kanila laban noon sa mga Romano na noon ay umaalipin po sa bansang Israel. Okay? Pero sabi niya, nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Amen! Mula sa angkan, hindi po, ni David. Kaya yung kingly lineage ni Jesus, no? Makikita natin na nasumpungan na talagang siya ay nagmula sa angkan ni David. Okay? Kung trace back pa natin doon sa lahi ng mga lahi ni Jacob, di po ba? Guys, tinawag siyang Lion of Judah. Amen. Na kanyang lingkod. Okay? Sige, tuloy po natin. Ito ay aking pinangako ng noong una pa sa magitan ng kanyang mga banal na propeta. Tingnan niyo po yun. Kung ano man sinabi ng Diyos noon sa magitan ng mga propeta, no, ay magkakaroon ng kaganapan yon sa mga darating at nagkaroon ng katuparan yon. Sabi doon sa Galatians 4, sinasabi roon, in the fullness of time, God sent His Son, born of a virgin. Amen. Tingnan nyo? So, ayon sa kapanahunan nito ng Diyos ay dumating yung mga sinabi ng mga propeta noong una. Kaya yung mga sinabi ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, patungkol sa mangyayari sa darating, amin po ba? Ang hinihintay na lang natin noon ay yung katuparan ng mga pangyayari na yon. Okay, tapos na eh. Tutuusin natin, no? Ang hinihintay na lang natin yung kaganapan na yon. Kaya lang, mahalaga sa atin, tungkulin natin na tayo po yung mga natili sa atin ng pananampalataya nang sa gayon ay matanggap natin yung mga pangako na ito ng Diyos sa atin kung hindi ho tayo bibitiw. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitiw kay Lord. Bumitiw ka sa mga impluensya ng mundong ito. No? Bumitiw ka sa mga gawa ng laman, sa kasalanan, at sa mga bagay na ginagawa ng kaaway sa atin. Doon tayo bumitiw. Huwag tayo magpaalipin doon. No? Kasi antiyak na ilalayo tayo roon. Ilalayo tayo ng mga ito sa ating Panginoong Yesus. Okay? At ito ay ayon sa ipinangako niya noong pamauna sa magitan ng kanyang banal na propeta. Okay, tuloy po natin. Na iniligtas niya tayo mula sa ating mga kaaway. Ganun naman kasi talaga sila, no? Kapag ang mga Israelita ay sumusubay sa kautusan ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos, ipinapaalipin sila sa ibang mga bayan. Ipinasasako po sila. Okay? And then, ang Diyos ay magre-raise ulit ng isang leader upang ibangon sila, no? Ibalik sila sa dati ng kanilang kalagayan. Amen.
At the same thing, nung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, itong nilalayo ng iba sa kanila, sa ilang mga mamamayang Israel, yung expectation nila na isang makapangyarihang leader ang siyang mananakop at magpapalaya sa kanila sa pagkakaalipin sa mga Romano. Okay? Pero gayon pa man, na makita natin ay sa spiritual side naman ito ay sinasabi ni Zacarias na ililigtas siya tayo mula sa ating kaaway. Amin po ba? Ano ba ang kaaway ng mga mananampalataya? Una, yung ating likas ng pagiging makasalanan. Yung kasalanan. Amin po ba? And then, ang ating spiritual foe, walang iba kundi si Satanas. Amen. Ano pa? Yung sistema, yung impluensya ng sanlibutan ito na siyang umaagaw sa atin, patungo at palayo sa Diyos. Okay? Mula sa kamay ng lahat ng mga napopuot sa atin. Tingnan niyo po, kung meron namang gustong mabura sa mapa ang Israel, di po ba? Yan, yung Iran. Yung Iran, galit na galit yan sa Israel, kaya gusto nilang burahin yan burahin sa mapa. Pero hindi nila kaya yan. Ang Diyos ay meron pong covenant sa Israel. So kung ano man ang kanyang mga sinabi patungkol sa kanyang bayan, yung prophecy patungkol doon sa Jacob's trouble na yon, yung pagdaraanan ng panahon ng angkan ni Jacob, sa panahon ng walang tulad na kapigatian na hindi naman naranasan ng tao. Okay? Dadaan sila doon sa tila parang pisa ng ubas na yon ng pagdurusa upang ang layon ng Diyos noon ay magbalik sila at kilalanin nila ang ating Panginoong Yesus. Okay? Amen. So, mula sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin, tuloy natin. Ipinangako niya ang kahabagan ng ating mga ninuno. Okay? Dahil kasi covenant God siya. Kaya sila'y sumunod, gaya sa kanya ipinangako noong paman kay Abraham, ay gagawin niya kung ano man ang kanyang sinabi. Ganon ang Diyos. Tapat siya sa kanyang mga pangako at tipan. Amen? At alahanin ang kanyang banal na tipan. He's a covenant God, Mangyayari po yun. Ang Diyos po ay may particular na pangako para sa kanyang bayan. Liban sa atin, na tayo ay nasa panahon ng tinatawag nating church age, Tayo ay napabilang doon sa body of Christ. Amen po ba? Kung nakakunig man tayo sa Israel, tayo ang spiritual Israelites. Amen. Nagkaroon tayo ng ugnayan. Sabi, tayo nanalig kay Kristo, kabilang tayo sa mga ibinilang na lahi ni Abraham, na siyang ama ng ating pananampalataya. Amen po? We are Gentiles. Hindi naman tayo Hudyo di po ba? So, karoon lang tayo ng koneksyon dahil sa ating Panginoong Jesucristo. And we are being a part of the body of Christ na siyang kanyang pinagkatipanan din. At may kaukulan siyang pangako, covenant sa kanyang iglesia. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, part ka ng church. Yan. We are part of the body of Christ. Okay? Nanalig ka ba sa Panginoong Yesus? No. Tayo ay bahagi ng kanyang katawan na ito. Katawang kanyang pinangakuan din, ng kanyang pagbabalik na ikukunin niya, the very precious one, tayo po yun. Okay? Tuloy natin. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating mga amang si Abraham, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo ay makapaglingkod sa kanya ng walang takot. Purihin po ang Panginoon. Tingin niyo yun? Sabihin, malaya ka. Malayo tayo sa anumang uri ng pagkatakot. Kasi hindi ka alipin malaya na tayo. Di ba? We are a chosen generation. Di po ba? A royal priesthood. A holy nation. A peculiar people. Di ba? Yan ang turing ho sa atin. Okay? Tuloy natin. Di po. At maging banal, tingin po, matuwid sa kanyang paningin habang tayo po ay nabubuhay. Okay? So, ganyan ang turing ng Diyos sa atin. Kung ang ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo tinuring ng Diyos na banal, matuwid sa kanyang paningin. Naniniwala ho ba kayo doon? Amen. Okay. Okay. Paniwala ko na, hindi lang sinabi ni Pastor, kundi sinasabi ng Biblia sa atin. Yan. Tayo po ay itinuring ng Diyos na mga banal. Bagamat hindi tayo deserving. Ito ang kaya nga grace yun biyaya ng Diyos, undeserved favor. Di po ba? Hindi tayo naaring banal ng Diyos kasi favorable tayo, mabait tayo, mabuti tayo, hindi ho. Makasalanan ho tayo na kinahabagan lamang po ng Diyos.
Okay, that's our position in Christ. Di po ba? Tayo ay tinuring ng Diyos na banal at gayon din matuwid. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Okay? Sige, tuloy po natin. Ikaw, anak ko, sabi, tatawagin propeta ng kataas-taasan Diyos sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. So, yan ang tinutukoy naman ni Zacarias, yung kanyang anak na si Juan Bautista. At yung kataas-taasang Diyos na yon ay siya, no? Ang siyang gaganap, no? Upang ipakilala, ihanda ang kanyang daraanan. Purihin po ang Panginoon. Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kataas-taasang Diyos. No, na yung supremacy ni Jesus Christ ay pinahayag. No? Dahil siya ay hindi lamang anak ng tao, kundi siya po ang anak ng Diyos. Upang ihanda ang kanyang daraanan. Sige po, tuloy natin. Yan, at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Yan dahilan kung bakit isinilang si Jesus na ating tagapagligtas. No? From the manger to the cross. No? Mula doon sa sabsaban, patungo roon sa krus upang mag-alay ng kanyang buhay para sa atin ng mga kasalanan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kailangan merong mamatay upang ito'y mabayaran. Okay? Amen po? Yan, tao lang, iba-iba ang kanyang pamaraan para mabayaran yung kanyang mga kasalanan. Hindi po ba? Yung iba, nagsisimba-simba, pasulpot-sulpot sa simbahan, tulad ng ginagawa ni pastor nung araw. No? Simba, nandun ako sa gilid. No? Pero iniisip ko kung saan kami beer house pupunta pagkatapos kong magsimba. Saan kaya kami beer house pupunta pagkatapos ito? At tila parang ang akala ko nung araw, makakapagbawas-bawas ng aking kasalanan yon. Okay? Okay? Amen po. Andiyan po tayo. So, marami, iba-iba lang tayo siguro. Iba naman ang inyong ginagawa ng araw. Di po ba? Ano ngayon? Di po ba? Papatunayan natin na yung mga walang saysay na gawain natin makareleyon at pagiging somehow religious at times ay wala hong kabuluhan. Okay? Amen po. Okay? Kahit nga si Paul, no, sabi niya sa Romans chapter 10, ang maburugtog ng nais at dalangin sa Diyos ay maligtas ang aking mga kababayan. Alam ko, nagsisikap silang maging kalugod-lugod sa Diyos, pero mali yung kanilang pamamaraan at batayan. Hindi nila nakikilala ang pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi natin alam yun eh. Amen po ba? Ang tayo ron, hungkag doon sa mga bagay ukol doon sa pagiging matuwid at yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Diba? Kaya puno tayo ng guilt eh. Di po ba? Merong guilt, yung sumbat ng budi. Ano pa? Yung takot nating mamatay. Pag tayo namatay, tatakot tayo. O yung bagay na yun, napawi, nung tayo manampalataya sa Panginoon, amin po ba? Dahil sa assurance na yun, nagkaroon tayo ng kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ano mang oras, mamatay tayo, sa langit tayo pupunta. O, pag tayo namatay mamaya, saan tayo pupunta? Sa langit. Ang lahat ng pupunta sa langit, taas ang kamay. Parang, naman tayo. Dapat, linggo-linggo, nagsasarvey tayo. Well, sa una talagang para bagang gano'n, no? Magtatanong tayo, nagkakasala pa rin ako eh. Pupunta talaga ba ako sa langit? Diba? So, huwag tayong padaya sa ganong kaisipan. Ano? Although, hindi natin dapat na i-take yun lightly, no? Na kung saan nagkakamali tayo. Hindi naman tayo nagkakasala para mapunta sa impyerno. Dahil pinatawad na tayo eh. Amen po ba? Binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan. Hindi lang yung mga nakalipas nating kasalanan, kundi kahit yung kasalukuyang nagagawa ho nating kasalanan. Okay? Kahit nga po ba hindi pa natin nagagawa, pinawalang sala na tayo ng Diyos eh. Okay? Amen po? Sabi, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, mga Kristiyano ay dinadaya natin sarili natin, pati na ang Diyos. Pero kung ipapahayag daw natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at matuwid na tayo'y makakaasang patatawarin niya ho tayo. At nilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Okay? That's our present status, no? Sa Diyos kapag tayo po ay nagkakasala. Even in the future, no? Na makagawa ho natin. Okay? Kaya nga tayo ay patungo roon sa glorification. No? In the past, we are justified. Amen po ba? Tayo pinawalang sala. Sa kasalukuyan, we are being sanctified. Amen po ba? Tayo pinapaging banal ng Diyos. And in the future,
we will be glorified. Amen po? Tayo po ay kanyang luluwalhatiin. Lulubusin na niya tayong palalayain sa ating likas ng pagiging makasalanan ho natin. Amen po? Yan. So kaya nga magpatuloy lamang po tayo, no? Huwag tayong masa na pipilitin natin maging ganun. Sikapin natin, sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay magagawa ho nating makapamuhay ng matuwid, amin po ba, ng banal sa kanyang harapan. At sabi, upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Sige po. Mapagmahal at mahabagin na ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Dahil siya ay isisilang na. Okay? Kung tayo nabuhay sa dilim noon, ay meron namang umaga, no, ng pag-asa para sa ating mga nanampalataya. Sige po. Tatanglawan niya ang lahat ng nasa kadilim at nasa ililim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Purihin po ang Panginoon. Dati tayo kaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Meron ngayon, tayo kanya mga itinuring na mga kaibigan. Kaya tiyak daw po ang ating pagkaligtas sa pagiging buhay ni Kristo. Okay? Kaya ano nung sumpungan natin? Kapanatagan sa harapan ng Diyos. We have peace with God. Amen po ba? And we have the peace of God. Amen po ba? And anytime meron tayong mamamatay, meron tayong tiyak na buhay na walang hanggan. Kaya naman pinangako ni Jesus, siya ang buhay at muling pagkabuhay, ang nananalig sa Kanya, kahit mamatay, ay may buhay na walang hanggan. Okay? So, sumunod na karakter ay ito pong si Simeon. Siya po ay isang matuwid na tao. Naghihintay siya ukol dito sa pagsilang nitong kanilang tagapagligtas. Sabi niya rito sa Luke chapter 2 verse 28, kinarga ni Simeon ang sanggol, pagkatapos daw ay anong ginawa niya? Nagpuri siya sa Diyos. Di ba? Purihin po ang Panginoon. Touch the child. Di po ba? Di po ba? Kinarga niya eh. Pakasarap. Marahil yun. Pero alam niyo po ba, kahit wala siya sa physical sa atin, no? Kahit tayong maranasan natin ang hipo ng Panginoon sa buhay natin, pwede natin siyang mahawakan. Amin po ba? Sa Espiritu. Sa spiritual na bahagi na pwede nating madama ang kanyang presensya. Okay? Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos, at ngayon, sabi, Panginoon, mahari na po akong yumaong mapayapa na inyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Matanda na ho kasi siya noon. No? At ito ang kanyang hinihintay, ang kanilang tagapagligtas. Pero ngayon, nung siya dumating, ito na ang kanyang nawika na may pagpupuri, no? Na nilingap niya, no? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ngayon, no? Handa na siyang mamayapa. Sino handang mamayapa na? Nakilala niya si Kristo. Okay. Okay. Babalik-balik tayo yan. Sigurado. Okay. Sige po, tuloy natin. Lamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Tingnan niyo po na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Tingnan niyo po yung scope ng pagliligtas ni Kristo. Hindi lamang particularly sa kanyang bayan. Bagamat siya na parito para sa kanyang bayan. Amin po ba? Kaya nga nag-extend ito ng habag ng Diyos sa atin. Tayo, hindi man tayo mga Hudyo Di ba? At nakarating dito sa bansang Pilipinas, itong the message of the gospel na ito, na noong una ay pinahayag ng mga apostol, di po ba? At magpahanggang ngayon, at magpapatuloy pa ito habang sa mga susunod pang mga henerasyon. Okay? At ang scope na ito, ay kaya nga sinasabi, humayo kayo sa buong sanlibutan. Di ba? Kaya yung scope ng gospel para sa lahat At kapag ito'y nakilala ng lahat, narinig ng lahat ng bansa, sabi roon sa Matthew chapter 24, ang mabuting balita, sa araw po darating ang wakas. Kaya hindi na natin matatawaran yung dissemination ng gospel, di po ba? Yung social media lang, napakalaki ng tulong ho niyan para ma-spread yung gospel sa lahat. Para mabasa, mapakinggan nila ang mabuting balita na ito ng pagliligtas ni Kristo. Kaya ang tao, sabi rin sa Romans chapter 1 verse 18, ang tao ay wala nang may dadaylan. Na hindi niya napakinggan, hindi niya narinig, hindi niya nabasa, hindi ho. Wala na may dadaylan ng tao sa kanyang pagharap sa Diyos kapag siya'y namatay sa kanyang kasalanan. Okay? Amen po. Sige, tuloy po natin. Ito po ang liwanag na tatanglaw sa mga hintil. Tayo yun na magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Dahil si Jesus ay galing sa Israel. No?
Ang sabi ng kay Abraham, ang sa iyo magpala ay aking pagpapalain. No? Ang sa iyo sumumpa ay aking susumpain. Yung mga sumusumpa sa bansang Israel, susumpain ng Diyos yun. Amen po? Pero yung nagbe-bless sa Israel, tiyak, pagpapalain din sila. Okay? Amen. Sige po, tuloy natin. Singing praises, di po ba? Mula rin sa mga anghel, makita natin dito sa Luke chapter 2, verse 13 to 14, ito kung pinahayag nila, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Nagkaroon ng ganong uri ng selebrasyon sa langit. At ano ang ginagawa nila? Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Amen! No? So, alam niyo po ba, every time na nagdiriwang tayo rito, may celebration tayo dahil may mga bagong kaluluwang pumapasok. Amen po ba? Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagdiriwang din ng ating pagpupuri sa Diyos. Amen po ba? Ang langit din ay nakikiisa sa selebrasyon natin, no, habang tayo ay nagpupuri sa Kanya. Amen po? Ngayon, nalang natin na isip yun, no? Na kapatid pala, ang kalangitan ay nakikiisa sa ating pagdiriwang kapag tayo po ay nagkakaroon ng celebration. Di po ba? Sa isang taong nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, libo-libo ron ng anghel ang nagsisipaggalakan doon sa langit. Di ba? Hindi lang yung recipient ng gospel na yon, no, yung tao, kundi yung diriwang noon, kundi yung nag-share ng gospel sa kanya. And the same, no, yung heavenly realms, no, makikita natin yun na nangaganap doon sa langit si isang taong nagsisit, nagbalik loob sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Okay? At sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Tingnan niyo po. Sige, tuloy natin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, even dito sa mga shepherds na ito, no, na mga outcasts, di po ba? Yung mga maliliit na mga tao, hindi pinapansin. Amen? Pero sila ang pinili ng Diyos na kanyang pagpahayagan, no, ng gospel. Even the angels, no, makita natin dito yung kanilang patotoo, ang kanilang pong pagpupuri sa Diyos dahil sa ating Panginoong Yesus. Okay, tuloy natin. Andiyan po kayo? Okay. We can express our gratefulness, gratitude sa Diyos through giving, no? Kanina ay binanggit natin through singing praises, di po ba? Magpuri tayo sa Diyos. And then now, yung number 2 ay through giving, no? So, itong mamahaling ng halimbawa, yung ginawa ho nitong mga pantas na ito, itong mga magi na ito. Okay? Sa Matthew chapter 2, verse 10 to 11, anong kanilang ginawa? Ganun na lamang kanilang kagalakan na makita nila ang bituin. Amen. The star is born. Amen po ba? The great star, the greatest star is born. Ano po yun? Si Kristo. Di ba? Sana siya ang ating pagniningin sa atin ng mga puso at buhay. Hindi ho si megastar. Hindi ho si star for all season. Sino pa? Lahat ng mga stariray. Kundi si Jesus ang dapat mong makita at tiwanag po sa ating buhay. Ganun lamang kanilang pangkalakan na makita ang bituin, kaya anong ginawa ho nila? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata. Okay, sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba si Maria, ang bata. Sino yung bata? Si Jesus. Amen. Amen. Okay. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria sa kanyang ng ina. Nagpatira pa sila. Ang ginawang gesture nila, nagpatira pa raw po sila at sinamba ang bata. Okay, purihin po ang Panginoon. No? At ano po, sila'y nagandog din, ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Tingnan niyo po, itong mga gifts na ito ay very symbolical po ito. Okay? Ito ay sa pagsasakatuparan ng tatlong mahalagang posisyon ni Kristo. Tingnan ho natin. Una, yung pagbibigay ng ginto ay pagkilala ng mga magi na ito na si Kristo ang hari ng mga hari. Amen. His kingship. Amen. So yung lineage niya mula doon kay King David, di po ba? Mula sa iyo, may sisibol na maghahari sa Israel sa magpakailan pa man. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. At yung pag-aalay ng ganitong uri ng
mahalagang hiyas na ito, tulad ng ginto, ay inaaleho nila ito sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Amin po ba? So ano implication na ito sa atin? Dapat din, kung maghahandog tayo sa Diyos ay yung the best. Amin po ba? Bilang pagkilala natin sa Kanya bilang hari ng ating buhay. Maging ang ating mga pananalapi. Amin po ba? Amen po ba? Hindi lang ating buhay, kundi saklaw na yan, yung ating mga pananalapi, yung ating mga talento, at yung mga bagay pa, yung ating mga treasures, di po ba? Yung ating mga talents, and ano yung isa? Time, yung ating oras. Thank you. Okay? So, yung pag-aalay natin sa ating Panginoon na pinaka-the best para sa Kanya. Sabi rin sa Proverbs chapter 3, ang Panginoon ay handugan mo ng pinakamainam na ani mo. Okay? Sa gayon, kamalig mo ay hindi na maubusan. So, yun, no? Sana kung magkakalob tayo sa Diyos ay yung pinaka-the best para sa Kanya. Kasi Kanya naman yan, di man niya kailangan yun, di ba? Tutuusin Siya may-ari ng lahat ng bagay Dito yung pagkilala rin kung gaano tayo nagiging mabuting katiwala ng Diyos sa ating mga bagay na nasa sa atin. Amen po ba? Good stewardship. Yun ang ninalayo ng Diyos sa atin. Upang sa gayon, sa ating pag-aral, sa ating pagsusulit, ay yun ang kanyang sasabihin niya sa atin. Good and faithful servant, steward. Amen po ba? Okay? O pangalawa, yung frankincense, no? Anong posisyon natin kinilala nitong mga magi na ito kay Kristo? Siya ay, priest. Amen po ba? Yung insenso, di po ba? Kaya hanggang instrumento yan ng mga saserdote naghahandog roon ng pag-aalay nila doon sa templo. Okay? At alam natin, si Jesus ang ating dakilang saserdote. Di po ba? Siya po ang namamagitan sa atin, sa Diyos at sa atin. Amen po ba? Okay? So yung bagay ng tikbel sa temple na naghahati doon sa dakong banal at dakong kabanal-banalan ay napunit po yun nung sabihin niyang it is finished. It is done. No, any ceremonial na gawain, ritual na gawain na ginaganap din ng mga saserdote na siyang nangangasiwa sa mga handog na ito ay hindi na tinatanggap ng Diyos. Okay? Tayo'y lumagos doon sa pintuan, no? Na hindi ginawa ho ng tao. Templong ginawa ho ng tao. Sabihin, yung physical temple na yon. Kundi malaya na tayo. Through Him, we have access to the Father. Amen po ba? Malaya na tayo makakalapit sa Diyos ng tuwiran sa pamamagitan ng ating dakilang saserdote na walang iba kundi si Jesus. Okay? Tingin niyo po yan? So, kung paano natin maugnay yung mga bagay na yon tungkol sa kanyang posisyon na ito upang magkaroon tayo ng awareness patungkol kung sino siya sa iyong buhay, sa ating buhay. Okay? So, pangatlo, yung mira. So, ito yung pagpapay, parang oil, na ina-anoint yan sa mga hari at gayon din sa mga propeta. Yun ang ginagamit nilang instrumento para i-anoint ang mga propeta. Dito pa lamang, kinilala nitong mga magi na ito na si Kristo ang dakilang propeta ng Diyos. Amen. Tingnan niyo po yun? So, mahalaga na ma-instill sa atin itong kanyang posisyon na ito. Kung sino ba siya? Siya ba ang hari ng ating mga buhay? Ay, wala. Kaya ba hari ng ating mga buhay? Amen. Okay, dapat po natin siyang nating master. Di po ba? Ating hari na mapatuloy natin paghariin sa ating mga buhay. At the same time, bilang pagtugon, ang pagkilala natin ay handugan natin siya ng pinakamainam na handog. Amen. At bilang ating saserdote, yun pa rin ang kanyang paanyaya sa atin na huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng habag ng Diyos. Doon ay makasusumpong tayo ng kanyang habag sa panahong ito'y atin nung kailangan. Anytime, anywhere, ano man ang iyong sirkumstansya. Nasa mababa ka, nasa taas ka, nasa gipit ka, nasa kaluwagan ka. No? Ang Pasko ay hindi patungkol sa sirkumstansya natin. Hindi rin sa pagbibigay ng regalo o yung niisip nating mga puntaan nating mga lugar. Hindi ito patungkol sa ating mga sarili, sa ating gustong maranasan ngayong Kapaskuhan ito. Ang sentro ng Kapaskuhan ay nasa isang persona sa ating Panginoong Hesus. Okay? Lagi natin pakatandaan yun.
Okay? So, ganyan din, no? Siya ay hayag na nagsalita ang Diyos sa una sa pamagitan ng propeta. Pero ngayon, sabi sa Hebrews, nagsasalita siya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Okay? Kaya kung ano yung sinasabi ni Jesus, no? Ang may pandinig ay makinig sapagkat mahalaga ang kanyang sinasabing ito sa atin. Okay? Amen po? So, next, yung pong pangatlo ay by through sharing the good news. Okay? Una, ano yung una? Singing praises. Sunod ay giving. And ngayon ay through sharing the good news. From the angels, di po ba? Dito naman ay binahayag ng anghel sa mga pastor na noon ay nagpapastol ng kanilang mga hayop. Ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot sapagkat siya may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya yung Spirit of Christmas talagang all over the world, di po ba? Yung celebration naroon, although iba-iba lang object ng celebration ng tao. Kaya lang yung kakaiba ko nga lang talaga sa atin, ay dahil nakilala natin lubusan, kung sino nga tabalaga ang ating Panginoong Jesus sa ating pong buhay personal. Okay? Amen po? Kaya pero yung Spirit of Christmas, makita natin, yung Spirit of Joy na ito ay nasa puso at isipan din ng maraming mga tao. Pero sabi rito, particularly sa mga pastor na ito, siya may dalang balita na kung saan magdudulot daw po ito ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Okay? Tanongin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Okay. Alam nyo, ang nagbibigay kasiyahan sa atin, yung nakilala natin si Kristo. Okay? Hindi ng kasaysayan, kundi ng karanasan. Iba yung Kristo ng kasaysayan eh. Iba yung Kristo na maranasan mo siya sa iyong buhay. Iba ho yun. Sabihin nyo nga, iba yun. Iba yun. Iba yun. Okay? So, last yung makita natin. Sige, tuloy natin. Sakit, isinilang sa inyo ngayon, sa inyong bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Pag sinabi natin Christ, the Anointed One. Siyang pinahiran. Amen. Okay? Ang Kristong ating Panginoon. So, sino pa? From the shepherds, di po ba? Sabi rito sa verse 17 to 20, at nang makita ng mga pastol ang sanggol ay sinisay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Ano yon? Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Kinuwento nila kung ano yung naranasan nila eh. No, na mayroong angelic na experience na ito, na nagpakita sa kanila, nagpahayag patungkol sa sanggol at nang ito'y kanilang puntahan, ay tunay nga nilang natagpuan. Ng anghel ay hindi nagsisinungaling, kundi sila ay nagsasabi ng totoo. At nung makita nila, nung pang pagkamangha, ang mga narinig nila dito sa mga pastol, dahil sila ng mga nagpapatotoo. Tungkol sa kahangahangang gawa ito ng Diyos, yung mensahe na yon na inihayag ng anghel sa kanila. No? At siya na naman, no, na naging recipient ito ay sila naman ang nagpasa sa iba. Tingnan ho natin. Verse 19, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. No, mula nung mangusap ang anghel Gabriel sa kanya, amin po ba, na siya maglilihi, magsisilang ng sanggol at tatawagin itong kataas-taasan at tatawagin po itong pangalang Emmanuel. Okay? Tinandaan niya yun hanggang doon sa yung experience nila ng encounter na ito ni Mary doon sa pagpapahayag ng pastol na yun. Amen? Sa mga magi, sa mga bagay ng mga taong nagpuri sa Diyos at itong mga pastol na ito na natagpuan nila itong ating Panginoon. Tinandaan ni Maria lahat ng mga ganyan at ang kanyang pinagbulay-bulayan at umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos. Amen po ba? So sana rin tayo, no, nung pagpasok natin dito, yung spirit of celebration, di po ba, ay nadarama natin. Amen? Okay? Dahil ang sentro ng ating pagdiriwang na ito ay walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Hindi lamang sa panahon na ito, di po ba? Every Sunday na pumupunta tayo sa ating, ganun tayo, magkaroon tayo ng ganung uri ng celebration. And then, sa paglabas natin, karga-karga natin yon. Okay? Hindi man ay pagkatapos para tayong para tayong bigat na bigat. Amin po ba? Huwag dapat ganoon. Amin po ba? Kaya nga tayo ninalapit ng Diyos, pero lahat ng ating kabagabagan, na natin sa Kanya. Amin po ba? And we're here to celebrate
the goodness of God. Amen? Diba? Ayun yung mga tao na yon. Bakit nga? Kasi siya, ang sa kanila ay sumamba, magpuri sa Diyos, dahil alam nila, yung sentro ng kanilang pagpupuri at pagsambang ginagawa. Umalis ang mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Amen? So yung spirit of celebration nag-extend hanggang doon sa kanilang pag-alis doon sa lugar na yon. At nagpahayag ang kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila. Sapagkat ang pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya ng tao. Amen po. Tayo man, may napakinggan tayo eh. Di ba? Ako sa TV noon. Napakinggan ko yung nangangaral doon sa TV. Madaling araw noon. No, medyo senglot pa ako. Wala na akong programang mapapanood doon sa TV na yun, kundi yung nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan kong pagtiyagaan. Pero yung bunga pala nung pilit pa. No? Yun ang sandali ng turning point ng aking buhay. And the rest is history. Sa inyong pastor. Okay? Ang kadakilaan, maghahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen. From the angels, no? Saan? Patungo doon sa mga pastor, and then from the pastor, o pastor na ito, patungo doon sa mga taong kanilang ipinagpahayagan ng kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Okay? Palakpakan natin si Lord. Okay? Okay? For us, this is a season to be joyful, higit sa lahat. Sa mga celebration ng buong mundo, because we are a part, no? We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. No? Kung bakit tayo na para tayo magpapuri, magpasalamat sa ating tagapagligtas. Minsan siya'y dumating, isinilang, at hanggang doon sa krus. At ngayon, siya po'y namamagitan sa atin doon sa langit. Okay? Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong habag sa amin sa umaga pong ito. Salamat naway nagbigay halaga sa aming puso, Panginoon, ang mga salita po niyo ito na ipinahayag po niyo sa amin sa umagang ito. Patawarin po niyo kami sa anumang aming naging mga pagkakamali, sa aming naging maling mga pananaw patungkol sa selebrasyon ng Kapaskuhan, Panginoon. At marahil nga ay nahirati kami, Panginoon, sa nakagisnan naming, Panginoon, na pagdiriwang na ito ayon sa sanlibutan. Ngunit salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Binago mo ang aming pananaw patungkol sa Pasko, Panginoon. Na ang sentro pala ay hindi dahil doon sa may pagreregaluhan, kung meron kami o wala, kung gipit kami o maluwag. Hindi pati ito sa anumang aming sirkumstansya at nararanasan sa buhay. Kundi dahil pala sa isinilang ang aming tagapagligtas. Ang aming tagapagligtas, Panginoon. Kaya naman, Diyos, na hayaan po ninyo na tulad din ng mga paghahayag ng pagtugon ng yung mga unang mga lingkod, O Diyos. Nila Maria, nila Zacarias, si Simeon, ng mga anghel at mga pastol na iyon at mga mago. Tulungan mo rin po kami na masentro ang aming pagdiriwang na ito na may pagpupuri, pagpapahayag ng aming pasasalamat po, Panginoon. Na minsan pa, ikaw ay sinilang upang kami ay maligtas, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at nawa, Panginoon, mag-alay din po kami ng lahat ng pinakamabuting bagay, Panginoon, na nilalayan po ninyong may pagkaloob po namin sa iyo, Panginoon. Tulad ng mga magong yon, Panginoon. Nagbigay sila ng pinakamainam na handog para sa iyo. Hindi lamang ng pagpupuri, Panginoon, magiging mga bagay na mahalaga, Panginoon, sa kanilang buhay. Panginoon, salamat po. At kami naman, Panginoon, ay gamitin po ninyo upang ipagpatuloy namin ipahayag ang iyong pagliligtas sa mga taong aming makakasalumuha
sa panahon na ito ng Pasko, Panginoon. Maaaring ito ay aming mga mahal sa buhay, sa pamilyang magagather, Panginoon. Magkaroon po kami ng pagkakataong makapagbahagi sa kanila ng iyong mabuting balita na iyo, ng iyong pagliligtas, Panginoon. Sapagkat kung bakit may Pasko, ay dahil sa aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, Panginoon. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin at niluwalhati sa oras mong ito at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Ikaw, kaibigan, baka sa mga oras na ito ay nais mong bigyan ng pagkakataon na maranasan mo si Jesus sapagkat hindi lamang ang istorya niya ay kasiyasiya, kundi higit sa lahat na magiging kasiyasiya kapag si Jesus ay iyong tinanggap sa iyong puso, sa iyong buhay. At kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinilalagyan? At sabihin mo ang mga pangungusap na ito na manggaling nawa sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay alang-alang sa aking mga kasalanan, Panginoon. Ikaw ay nabuhay na maguli, Panginoon, mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, nagkaroon ako ng liwanag kung bakit mayroong Pasko, Panginoon, at may Pasko ng pagkabuhay, Panginoon. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita, Panginoon, na ang aking pangalan ay isinusulat mo na sa aklat ng buhay. Panginoon, hiling ko lamang na gamitin mo ang aking buhay. Palayain mo po ako sa aking mga kasalanan at ako'y mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po sa oras na ito. Hiling namin na kayo po ang manguna pa rin, Panginoon, and the rest of our fellowship na ito. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng karangalan at kapurihan sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen.